kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo din po bang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga? Ngayon po ay 14 ng Setyembre at tuwing tumatapat po ang araw na ito, ating pong ginugunita ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Sa Ingles, tinatawag po natin ang kapistahan na ito bilang Exaltation of the Cross o tinatawag din na the triumph of the cross. Pero sa araw na ito, mga kapatid, kung titingnan natin ang krus nung panahon ni Jesus, hindi mo maisip na bibigyang halaga ang araw na ito. Dahil nung panahon ni Jesus, ang krus ay simbolo ng kahihiyan. It is a symbol of humiliation. Kaya nga, para sa mga Hudyo, na nagkasala nung panahon ni Jesus, mas mabuti pang mapugutan sila ng ulo kesa maipako sa krus. Dahil para sa kanila, mga kapatid, ang krus ay para lamang sa mga taong nakagawa ng malaking pagkakasala. Kapag nilapastangan ng pangalan ng Diyos, kapag ikaw ay nagnakaw, may papako ka sa krus. Pero sa araw na ito, mga kapatid, tandaan po natin na ang itinatanghal po natin ay hindi lamang po ang kahoy na krus. Bagkus ang itinatanghal po natin, mga kapatid, ay ang tagpo sa pamamagitan ng krus. At ano pong pinapatungkulan nito, mga kapatid? Na kapag nakikita po natin ang krus, maalala po natin ang pag-aalay ng buhay ng Panginoon. At sa kanyang pag-aalay ng buhay, mga kapatid, ipinamalas niya sa atin ang kanyang tunay na pag-ibig. Kaya 3 bagay po ang magandang mapagnilayan po natin para sa araw na ito kapag nakikita po natin ang krus. Una, ang krus ay pagpapaalala. Pakiulit nga po, pagpapaalala. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin mula sa aklat ng Bilang, ang kwento ng mga Israelita mula nang inalis sila ng Diyos sa pagiging alipin sa Ehipto.
Nakita ng Diyos ang paghihirap ng mga Israelita. Kaya anong inutos niya kay Moises? Alisin sila sa kanilang pagiging alipin at sila ay tumungo sa lupang pangako. Pero habang sila ay patungo sa lupang pangako, mga kapatid, napakinggan natin sa unang pagbasa na nandoon yung kanilang pagreklamo sa Diyos. At anong sabi nila kay Moises? Nung kami ay mga alipin pa, nahihirapan kami, tama. Pero hindi kami nagugutom. Nakita nila sa kanilang paghihirap, naramdaman nila yung paghihirap, pero nakalimutan nila ang awa ng Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanila? Anong sabi ng Diyos sa kanila? Sa pamamagitan ni Moises, magpapadala siya ng mga ahas na tutuklaw sa kanila. Pero mas namutawi pa din, mga kapatid, ang awa ng Diyos. Kaya anong sabi niya kay Moises? Gumawa ka ng isang tanso ng ahas. At kapag nakita nila ito, kahit sila'y matuklaw, hindi na sila mamamatay. Ano pong pinapaalala nito sa atin, mga kapatid? Kapag tayo ay tumitingin sa krus, pinapaalala sa atin na meron tayong Diyos na tunay na maawain. Meron tayong Diyos na tunay na nagkakaloob sa atin ng awa sa kabila ng ating kahinaan at kakulangan. Alam niyo po, mga kapatid, naalala ko po nung ako po ay bata-bata pa, ang mga Kristiyano, higit sa lahat ang mga Katoliko, kapag yan dumadaan sa simbahan, kahit yan nakasakay sa jeep, ano pong ginagawa natin? Di ba nag-aantanda tayo ng krus? Diba? Kapag meron tayo nakitang hindi magandang bagay minsan, anong sinasabi natin? Nag-aantanda din tayo ng krus. Kapag tayo bago kumain, anong ginagawa natin? Nag-aantanda din tayo ng krus. Tama po ba? Hanggang ngayon po ba yun ang ginagawa natin? Maniwala ho ako. Ang mga kabataan ho, bago ho mag-antanda ng krus, pinipicturan muna yung bago nilang kainin eh. Minsan ho sa parokya, nagpakuha ako ng kanin. Bagong saing yung kanin. At nagulat po ako doon sa cook namin kasi bago siya sumandok ng kanin, nilagyan niya muna ng krus yung kanin. Ginagawa niyo ho ba yan? Sabi ko, bakit? Anong meron? Ba't nilagyan ng krus? Sabi niya sa akin, kasi Father, may paniniwala po kami. Ito po ay biyaya ng Diyos. At kung ito'y biyaya ng Diyos, dapat po tayong magpasalamat. Kaya nilalagyan ng krus. Mga kapatid, ang krus na pasan-pasan ng mahal na pong Jesus Nazareno ay pagpapaalala sa atin na may Diyos na maawain. Sa kabila ng iyong pagkukulang, sa kabila ng napakadami niyong pagtalikod sa Diyos, kapag tumitingin ka sa krus, paalala sa atin yan na meron tayong Diyos na maawain. Ang krus ay pagpapaalala. Pangalawang bagay, ang krus ay simbolo ng pagpapakumbaba. Mga kapatid, sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, pinaalala sa atin na hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos upang maging kagaya natin. Hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos upang maging kagaya, maging tao kagaya natin. At si Jesus bilang isang Diyos, sa kanyang pagpapakumbaba, sinunod niya ang kagustuhan
ng Diyos Ama. Mga kapatid, kapag tayo po ay nag-aantanda ng krus, nangangahulugan din, dapat tayong magkaroon ng pusong mapagpakumbaba. Huwag kang antanda ng krus, pero ang yabang-yabang mo naman. Ang pag-antanda ng krus ay hindi simbolo ng kayabangan, kundi ang simbolo ng krus ay simbolo ng kapakumbabaan. At bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod ng Panginoon, tandaan mo, anuman ang meron ka, nagmula yan sa Diyos. At kung yan ay nagmula sa Diyos, wala ka dapat pwedeng ipagyabang. Bagkus kung ano ang meron ka, dapat mong tingnan kung saan ito nagmula. At ang lahat ng ito'y nagmula sa Diyos. Kaya kapag tumitingin tayo sa krus, mga kapatid, tandaan mo, ang Diyos nga nagpakababa. Ang Diyos nga naging alipin. Ang Diyos nga nakiisa sa atin. Kaya kung tayo ay naniniwala sa krus, matutong magpakumbaba. Kasi minsan aminin natin o hindi, napakadami sa atin. Laging nag-aantanda ng krus. Pero tingnan natin ano bang lumalabas sa bibig natin. Kayabangan. Parang ang sama po ng tingin nyo sa akin. Kayabangan. Pangatlong bagay, mga kapatid, ang simbolo ng krus ay pag-ibig. Makikita lang natin na ang krus ay simbolo ng pag-ibig kung ang puso din natin ay puno ng pananampalataya sa Kanya. At paano ho ba pinakita ni Jesus ang pag-ibig niya para sa atin? Ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalay ng buong sarili at ng buong buhay. Tandaan natin, mga kapatid, kapag ikaw ay umibig, hindi lang kung ano-ano ang ibibigay mo. Di ba kapag ikaw ay umiibig, binibigay mo ang pinakamaganda. Higit sa lahat, kapag ikaw ay umiibig, ang ipinagkakaloob mo ay ang buong sarili, ang buong puso, ang buong kaluluwa, kahit ang iyong buhay. Because we always have to remember, my dear friends, that love is extravagant. Kaya nga kung titingnan natin, mga kapatid, paano natin isinasalin ang salitang love sa Tagalog, hindi lamang pag-ibig. Sinasabi nating mahal. Dahil ito'y expensive. At kung titingnan natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na mahal. Dahil ang ipinagkaloob ng Diyos ay ang kanyang buong sarili. Kaya, kung mahal mo ang Diyos, dapat kaya mong ibigay ang buong iyong sarili sa Diyos. Kasi ganun po ang tunay na pag-ibig. Hindi ka nagkakaloob ng tingi-tingi, ng putyo-putyo. Ngunit kapag ikaw ay tunay na umiibig, handa mong ibigay ang lahat. Meron po bang mga mag-asawa dito? Nasaan po yung mga mag-asawa? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Dami, no? Huwag kayong magtataas ng kamay, ha? Kayo po ay mag-asawa. Yung mga mag-asawa po ba nagsasabihan pa ng I love you? Kailan po kayo huling nagsabihan ng I love you? Nung isang taon. Ano?
Marahil kanina, kahapon, kagabi, nagsasabihan tayong, I love you, mahal kita. Ngayon po may pagagawa ho ako sa inyo. Kung katabi niyo ho yung asawa ninyo, tanungin mo nga, mahal mo ba talaga ako? Anong sagot? Oo? Matakot ho kayo kapag sinabing, mahal mo ba ako? At sinabi niyang, oo. Ngayon ho, tanungin mo, handa ka bang mamatay para sa akin? Tanungin niyo ho. Anong sagot? Mauna ka. Ay nako, magtanong ho tayo ha. Kasi mga kapatid, ang pag-ibig ay kahandaang magkaloob ng buong sarili, ng buong buhay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, wagas, at hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay at anumang salapi. Sabi ko nga ho sa homilya ko kanina, ang pagmamahal ng Diyos, kailanman, hindi matutumbasan kahit pa ng kahit anong flood control project. Dahil lang pagmamahal ng Diyos, buhay ang ipinagkakaloob. Mga kapatid, ang pagmamahal ay pagbibigay ng buong sarili. At ang krus, bilang isang Kristiyano, ay pagpapakita ng pagmamahal. You can never be called a Catholic or a Christian if you do not have the cross with you. Hindi ka pwedeng tawaging deboto kung wala kang pasang-pasang krus. At sana mga kapatid, kapag tinitingnan natin ang imahe ng mahal na pong Jesus sa Nazareno, na pasa ng krus, ito'y papaalala sa atin ng kanyang wagas na pag-ibig sa ating lahat. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ngayong kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, kapag tayo po ay tumitingin sa krus, ito po ay pagpapaalala. At ano pong pinapaalala nito sa atin? Ang pagpapakumbaba at ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang ipinagdiriwang po natin, hindi lamang ang kahoy na krus. Ang ipinagdiriwang po natin, yung tagpo na sa pamamagitan ng krus, tunay kang minamahal ng Diyos.